So, may i-add lang po ako. Regarding doon sa MBS, walang nagtanong kanina. Lahat po ba nakakasunod dito? When we say MBS, yung determination ng monthly basic salary. So, 1 week lang na hire yung employee, nag-resign, ang hulog nyo sa kanya, buong buwan pa rin. Nag-resign, walang nagtanong kanina eh. Ako na magkukuhan, di ba? Oo, MBS yan. Kaya ano napansin nyo kanina, binigyan ng emphasis doon, fixed basic rate, which shall not include yung mga bonuses or mga overtime pay para lumaki, or yung mga excluded din, yung mga leave without pay, absences, tardiness, na kung saan bagay binabawa siya. So MBS, hindi po siya take-home pay, hindi siya net pay, at lalong hindi siya gross pay. Kung mapapansin po ninyo dun sa formula natin, no? Karaniwan po kasi sa atin sa private sector, arawan. Tama? Arawan. So if you are required to report to work ng 5-day work week or 6-day work week, nandun yung formula. Sir, pakikuha nga yung formula. Pansinin ninyo, dun sa formula natin, hindi dyan naka-prorate kung ilang araw lang ang ipinasok niya. So pumasok man yan ng isang araw sa loob ng isang cut-off, o na-hire niya yan katapusan ng buwan, basta mayroon siyang sweldo ng buwan na yon, ganito niyo siya kukumputin. Kaya dapat, ang di ba, remember, mahalaga ang MBS. Kasi ang MBS, dinideclare niyo yan sa loob ng EPRS, per employee, right? At ayun doon nagbe-base si EPRS kung magkakano ang makukompute niya na premium ni employee. At doon na determine magkano ang hatian ni employer at ni employee. Kaya again, dapat pag renew ang contribution record ng isang member, hindi dapat yan nagpa-fluctuate. Fixed dapat siya. Unless, nadagdagan ang sweldo niya, so gagalaw yung kanyang daily rate. Diba? Kung tumaas sweldo niya o bumaba, gagalaw talaga ang daily rate niya. So again, one more thing. Lahat po ba dito from NCR? Walang from Rizal? Oo. Exemption sa Rizal, ma'am. Kasi provincial rate doon, ma'am, di ba? Okay. I think itong 610 is base ito sa ano. If you have more than 10 employees, tama, no? Na required na minimum wage. Kapag 10 empleyado pataas ka, dapat ayan ang minimum mo. So kapag ang business po ninyo is ang mga workers natin or employees natin ay 10 employees up, hindi dapat tayo bababa sa 610. So wala dapat, kung kayo ay naka 6-day work week, wala dapat bababa sa 795.54 na premium sa mga empleyado nyo. Same thing goes din kung kayo ay naka 5-day work week and you follow the minimum wage rate, dapat wala sa inyong bababa ng 663.38. So ayan ho yung tinitignan ng mga accounts officers ninyo. Kung nag-fluctuate ba at kung bumababa siya dapat dun sa minimum. So makikita agad dyan, madedetect agad natin kung nakasunod ba o sumusunod ba kayo sa tamang pag-compute ng MBS. Bakit po namin binibigyan ng emphasis ito? Dahil ito po usually yung pinag-uugatan, isa sa mga pinag-uugatan ng mga under remittances. Na kung saan later on, pag kinumpute yan, all throughout the years, dahil naumpisahan na mali, no? After 1 decade, nag-validate ng payroll, ang laki ng under remittance, and sad to say, subject to interest siya. So again, mahalaga po na maumpisahan natin siya ng tama. And one more thing, yung isa sa mga obligations ng employer, yung pag-update ng inyong mga master list, dagdag bawas, di ba? So pag may na-hire kayo, wala pang PhilHealth number yan, ano dapat ang i-equal ninyo within 30 days? PMRF plus ER2. Di ba? Pag na-hire ninyo, meron ng PhilHealth number yan, di ba? ER2 na lang. So, paano nyo malalaman kung bogus ba o ano yung ER2 na PhilHealth number na binibigay sa inyo? Again, member portal. Di ba? So, sa member portal, hindi nyo na kailangan pumunta kay PhilHealth para manghingi ng LDR. Kayo mismo. Di ba? Kaya pansinin po ninyo.
napansin namin yung mga transactions namin sa baba, yung usual, yung mga Gen Z, yung mga bata-bata katulad natin, hindi na pumipila sa baba para manghingi ng MDR. Kasi nai-utilize nila yung member portal. Nasa telepono na nila mismo yung MDR nila. Alam nila kung updated ang record nila. So ako mismo makikita ko, sino ang employer ko ngayon? So kapag ang employer ko ngayon, hindi si PhilHealth, ibig sabihin nun, si PhilHealth, hindi niya ginawa obligation niya. Bakit? Hindi niya ako na-declare na empleyado niya Dapat within 30 days, nung hinire niya ako, na-declare dapat niya ako. So dapat pag binyo ko ang MDR ko, yung current employer ko ang dapat na nakalagay doon. Try ninyo mamaya, lunch break. Magkakahulihan tayo. O kasi nakakatawa, minsan kung sino pa yung gumagawa ng report, siya pa ang wala sa master list. Totoo yan. Nagkakabulagaan na lang. Diba? Siya ang gumagawa ng remittance report, pero pag print ng MDR niya, hindi yun ang employer niya. So, ibig sabihin, hindi pa siya dineclare. And another thing, kahalagahan ng pag-update ng master list natin, maiwasan natin yung fraud. Paano? May mga cases na, ako kunwari 5 years na akong separated sa aking employer. Si employer, si ma'am, kunwari employer ko, hindi niya ako pinatanggal sa master list. Which is dapat within 30 days, di ba? Dapat mapa-exclude ako. Pag nagkasakit ako ngayon, pinrintang MDR ko, sino lalabas na employer ko? So, nagkaroon agad ng misrepresentation. Di ba? Kung sakaling magkasingilan, sino ibibil? Tapos sasabihin mo, ay 5 taon na namin hindi, bakit nasa master list mo? So, nagkakaroon po, baka magamit pa ng former employee mo yung pangalan ng kumpanya mo, resulting to fraudulent claims. Diba? So again, kayong may control niyan. Kaya again, nilagay yan doon sa obligations ng employer. So ayan na, updating ng master list, pag-declare ng tamang MBS. Next, paano basahin ng SPA? Kasi since mga bago kayo, sir, pakuan nga doon si SPA. Paano niyo binabasa ang inyong SPA? By the way, kapag kayo ay nag-log sa EPRS, binabasa ba ninyo mga advisories, mga policies na lumalabas doon? Siyempre, hindi. Ginagawa nyo, enter. Okay. Pag login, pasok na yung pen, password. Very good. Basahin po ninyo yon. Kasi doon po namin nilalagay yung mga updates, yung mga announcements namin. Di ba? O, baka hindi nyo alam, hiwalay ni si Sharon tsaka si Gabi. Katniel na pala ngayon. In-announce namin doon dahil hindi nyo tinignan. Hindi nyo alam, di ba? O. So, paano magbasa ng SPA? Again, pag nag-log kayo sa EPRS ninyo, basahin ninyo yung mga nandun. Nandun yung mga updates po namin. Mahalaga po yun. Kasi yun yung isa sa paraan na makapag-reach out kami sa inyo. Kasi hindi na namin kayo kayang tawagan isa-isa. And busy rin kayo. Busy nga ba? Diba? Kung nakaka-Facebook kayo, take some time din, basahin nyo rin yung mga updates. Kasi may kinalaman siya usually sa collection and membership. Okay? Nagbago na para yung premium rate. So, again, paano basahin si SPA? Yung slide natin na may SPA. Wala pa. Okay. Sige, later. Next. Sorry Okay, payroll validation. Mahalaga po na ang payroll validation. Ang payroll validation, kinakandak po yan ng ating mga accounts officers. So, ayun po yung mga PIMs. Kilala na po, sino po dito kilala na ninyo ang inyong mga PIMs? So, PhilHealth Accounts Information Management Specialist. Dapat kasi kilala nyo na sila. Sino po? Sino PIMs mo, ma'am? Riza Katbagan. Si Miss Riza. How about the others po? Kilala nyo rin, ma'am. Yung sa last time po yung sama. Sino po? Si Miss Rodet, Sese. Si Dedet Sese. Pero yung sa, ano po yun previous. Yung ngayon po hindi ko pa kayo. Oo. So, ma-assignan po kayo ng accounts officer. Mahalaga po yung mga information details na ibinigay po ninyo kasi dyan po kayo kukontakin. So, magpalitan kayo ng numero, ng mga contact email, ng inyong accounts officer. Para in case na magkaroon kayo ng mga problema,
or may mga queries kayo kay collection, kay PhilHealth, siya po ang makakatulong sa inyo. Okay? May ina-assign po kami ng mga PhilHealth accounts officers. So yung mga accounts officers na yun, sila ang magpapadala ng mga billing letters sa inyo. Kung meron kayong mga na-miss, mga delinquencies, sila po yung magkakandak ng visitation sa inyo. And every quarter, hihingi po sila sa inyo ng payroll. So bakit humihingi ng payroll? Part po ng trabaho nila yun, yung payroll validation. Para number one, makita po na lahat ba ng empleyado na nasa payroll ninyo, na ipagre-remit ba ninyo? And then pangalawa, nakasunod ba kayo sa MBS? Yan. So, para maiwasan po na ma-call agad yung attention nyo na maaga pa lang, na may tama ninyo kung meron mang mga na-overlook or may mga discrepancies sa records ninyo. Next. Later na lang siguro yung sa EPRS. So again, dito sa naunang mga topics natin, emphasis lang sa dalawang bagay, updating ng master list, and then yung pangalawa is yung tamang pag-declare ng NBS, tamang pag-compute, para maiwasan natin yung mga delinquencies, discrepancies, at hindi kayo mapadalahan ng love letter ni PhilHealth. Ma'am, ano susunod na ano natin? Proud na, sir. At 12 na ba? Oo, sir. Actually, yung EPRS, after that siya. So, yung may pahapyaw na si Sir Carlo doon. So, yung detailed paggamit ng system. Okay, after So, magla-lunch muna. mag-lunch muna po tayo. Ayaw pa ata nila eh. Gusto niyo na? Ay, dito. Gusto na nila. Sige, lunch break po muna tayo. Sige